Magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at saan mang dako ng mundo, mga kapwa kong OFW dyan. Kumusta kayo? Sana'y nasa mabuti ang inyong mga kalagayan. So, dito sa Taiwan ngayon, winter na at saka, anong oras na ba ngayon? Oh, alas 6 na ng gabi. So, same time lang din doon sa atin sa Pilipinas. Mag-lipstick nga ako. Kasi ang putla ng labi ko. Kasi ako mahilig ng makeup, guys. Ito, galing pa to yata ng Pilipinas. Binigay sa akin ng kapatid ko. Ang ganda niya. Ganda siya. Kahit ito lang lalagay ko sa labi ko pag lumalabas kami. Yan. Okay na. Hindi siya masyadong mapula. Parang fresh lang yung labi mo pag nilalagyan mo siya. Ito guys, ang ganda. Tingnan nyo, mga kamaring. Ang ganda. So, hindi na natin patatagalin. Kasi di naman ako mahilig. Di ako marunong mag-edit-edit eh. So, dire-diretso na tayo, mga kamaring. So, ngayong gabi, itatakel ko naman sa inyo yung tungkol sa mga vlogger natin sa Pilipinas, vlogger sa politika. Kasi matagal na ako nagsusubaybay sa kanila, guys. Siguro mga ilang years na rin ako dito sa Taiwan. 9 years. Siguro, nakasubaybay na ako mga 7 years o 8 years. Kasi, nung sa Pilipinas ako, guys, hindi ako talaga mahilig sa politika. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam ng mga kurakot. Basta, ang alam ko, mabuhay lang kami doon kasi may trabaho naman ako nung nandun ako sa Pilipinas. Saka isa lang yung anak naman namin. So, wala akong pakialam. So, nung nandito ako sa Taiwan, pumunta ako 2014 kasi 9 years na ako dito, guys. Yung nakita ako na ibang-iba talaga ang Taiwan sa Pilipinas. Ang Taiwan kasi, masyado silang asinsado. Ang linis ng lugar nila, peaceful sila. Tsaka lahat ng mga tao dito nagtatrabaho. Except lang sa may mga sakit, saka sa bahay lang. Pero lahat ng tao dito, guys, nagtatrabaho sila. Mahalaga sa kanila yung oras nila, yung trabaho nila. Tsaka maganda ang mga health benefits nila dito, guys. Kanina nagpabunot ako ng ngipin. Kaso lang, sabi nung dentist, wala naman daw problema sa gums ko. Kinuskus na naman ang ngipin ko. Sabi ko, tama na. Kasi ayaw ko ipakuskus ang ngipin ko, guys, kasi parang lalo siyang nasisira kapag pinapalinis ko siya. Kaya dinadaan ko na lang siyang toothbrush gamit yung Colgate to, di ba? Kaysa naman ipakuskus mo, parang feeling ko mas lalong nasisira, di ba? So, ito ngayon, yung itatakel natin, guys, is alam mo, sa politika, pag nagbablog ka pala, no, hindi ka nauubusan ng content. Kasi, ang dami-daming, araw-araw, ang dami-daming nangyayari sa Pilipinas. Yung awayan, wala akong na magandang nagawa yata ng admin. Meron siguro, pero kunti-kunti, pero hindi yung talagang katulad kay PRRD dati na inaabangan ko kapag nagpa-prescon siya, sasabihin niya kung anong mga proyekto na ang mga nagawa nila, 'di ba? Yung dati, yung Manila Bay, inaabangan ko 'yun sa mga vlogger, pero ngayon wala lahat ng vlogger yata na nagba-vlog ng mga nagawa ni PRRD ngayon. Parang bumabatikos na sila kay PBBM, sa administrasyon ni PBBM. Pero guys, ang pinakauna kong nagugustuhan talaga na vlogger since nung unang pagkakakilala ko sa politika is si Maharlika, Madam Maharlika. Ang una kong napanood sa kanya is yung Balikbayan Box. Doon pa lang nakasubaybay na ako sa kanya. Hanggang sa pumasok na siya sa ng politika. Pero matindi bumanat yun, no?
Talagang galit siya. Sasabihin niya talaga kung ano. Yun ang mga nararamdaman ko talaga na mahal niya talaga ang mga Pilipino. Kahit nasa Amerika na siya, ganda na ng buhay niya, mayaman na siya. Pero nandun pa rin yung puso niya na iiwan dun sa Pilipinas dahil yun nga, kahit tayo alam naman natin na talagang yung Pilipinas is hirap nang makabangon. So, salamat tayo guys na mayroon tayong mga vlogger dyan na nagtatanggol sa atin. Yung na pupuna nila. Kasi malaya naman tayong mag-comment, 'di ba? Malaya tayong magpahayag ng ating ng ating gustong sabihin. Basta wag lang yung masyadong sobrang nakakaano na sa kapwa natin, yung nakakasakit na pwede ka nang makasuhan. Pero yung kay general opinion niya, nakasubaybay kasi ako sa kanya si General Macanas. Parang hindi naman lagi ako nanonood sa kanya Lagi ako nanonood. Hindi naman siya talaga sa pag nagkomentaryo yun sa vlog niya. Hindi siya masyadong nagsasalita ng syempre nandun na yung minsan naiinis siya, nagagalit siya. Pero hindi naman yung katulad na parang nagkaroon na siya, na lumagpas na siya doon sa sa malayang pamamahayag. Alam mo, hindi pamamahayag pala. Kasi malayang pamamahayag, mga reporter yata yan. Ewan ko, basta yun. Sa opinion, malayang opinion niya, 'di ba? Hindi naman ganoon kasi lahat ng video niya na nasusubaybayan ko. Kaya lang talagang siguro napag-initan talaga siya ng administrasyon ngayon. Kasi yun nga, ayaw ng mga admin ngayon na pinupuna sila. So, good luck na lang kay General Macanas. Kaya mo yan, sir. Kay naman po, kay Dante Maravillas yata, Balls yata yung niya. Dati nakasubaybay din ako sa kanya pero ngayon parang hindi ko na nagugustuhan yung mga video niya kasi parang ayaw na lahat ng mga hindi niya yata nakikita kung ano ang mga pagkukulang ng administrasyon ngayon. Ayaw pinupuna na niya si Duterte yata, parang hindi na niya pinatatanggol na niya yung administrasyon ni PBBM. Pero dati nagugustuhan ko yung mga video niya, lagi kong pinapanood. Kapag hindi ko nagustuhan sila, guys, maldita rin ako pag hindi ko nagugustuhan yung nila, yung mga video na nila na parang hindi na sila sa natin sa bayan. Tapos doon na sila sa mga hindi magandang, pinagtatanggol pa rin nila yung mga hindi magandang ginagawa ng mga administrasyon. Ina-unsubscribe ko na kasi parang nag-iba na yata, ganun. Hindi ko sinasabi na binabayaran sila. Pero iwan ko lang, silang nakakaalam sa sarili nila. Pero nagbabago na yung tono ng mga pananalita nila sa vlog nila. Pero dati maganda. Si Banat Bay naman, alam ko naman si Banat Bay, hindi talaga siya, dati, hindi siya talaga makamarcos. Pero si Banat Bay, magaling yun Fairness, shout out, Banat Bay. Kahit nag-away kayo ni Madam Maharlika, hindi maganda yung mga pinagdaanan yung dalawa. Pero ngayon, parang, nagtagpo na sila sa pinaglalaban nilang dalawa. Pero gustong-gusto ko si Banat Bay kasi love na love niya talaga si PRRD, yung mga Duterte. Saka ganun naman si Maharlika. Alam mo si Madam Maharlika, marami akong natututunan sa kanya kasi kung anong mga pinagdadaanan niya noon, kinikwento niya yung mga pinagdadaanan niya sa buhay, kung paano siya nakarating sa ganung buhay niya ngayon na masagana. Nakaka-relate ako sa kanya kasi ganun din naman ako dumaan ako sa mga ganung pinagdadaanan niya. So, masarap manood sa kanya sa vlog niya. Parang napakatapang niya, no? Ang sarap ng ganun, no? Sarap siguro ng nanay na ganun. Yung nanay mo pagtatanggol ka talaga niya sa
Sino nga away sa'yo? Kasi si Madam Maharlika, matapang talaga siya. Wala siyang pakialam, binubuljak niya kahit sino. Basta alam niyang hindi gumagawa ng tama. Yun ang gusto ko sa kanya. May paninindigan. Mabuhay, Madam Maharlika. Mabuhay ka talaga. Salamat sa parang nagiging bayani na siya guys sa atin sa Pilipinas. Kasi alam mo yun, napapansin ko kapag inaano niya yung mga hindi magandang nagagawa sa Pilipinas, parang, alam mo yun, nagbabago yung, parang na-aware yung mga politiko na hindi gumagawa ng mga magagandang serbisyo sa bayan. Yung mga ganun, na-aware sila kay Maharlika kasi talagang sinasabi niya kung anong, pero siguro si Maharlika, hindi naman niya magdadadakdak kapag hindi niya napapatunayan at wala siyang ebidensya, 'di ba? Ano naman ang makukuha niya kung wala siyang, 'di ba? Wala naman siyang mapapala kung gagawa-gawaan, sisiraan niya yung mga politiko sa Pilipinas na wala naman siyang patunay, 'di ba? Pero nakakapagtataka lang ngayon kasi guys, yung mga politika sa Pilipinas, ayoko magbanggit ng mga pangalan na, pero mga politika sa Pilipinas, kung pag binubuljak sila ni Maharlika, wala silang response. Hindi nila sinasagot. Hindi sila nagka-counter ng paliwanag kay Maharlika. Hindi sila nagsasabi din kung ano ba talaga, totoo ba o hindi. Tahimik lang sila. Hinahayaan lang nila si Maharlika. Siguro, totoo yung sinasabi. Totoo siguro sinasabi ni Madam, no? Kasi tahimik sila. Lalo na si you know. Sila kampo nila ni PBBM, tahimik sila kahit na, 'di ba? Ang harsh na kaya anong mga pinagsasabi ni Maharlika kapag kinakasuhan siya noon. Talagang kulong siya kasi matinding bumanat 'yun, no? Tsaka si guys, ang dami ko talagang alam ng mga na mga vlogger sa politika. So, mamimili ka na lang talaga kung sino pagkakatiwalaan mo. Nasa atin naman yun eh. Mararamdaman natin, malalaman natin kung sincere sila sa mga sinasabi nila. Tsaka, kung totoong nagmamahal talaga sila sa bayan natin. Kasi guys, parang feeling ko ngayon, ang mga vlogger, minsan, na sila, yung iba nababayaran na yata kasi nag-iiba na yung tono ng nila. At saka guys, pag nanonood tayo ng YouTube, ang dami diyang mga ang daming mga bayaran diyan na walang mga mukha. Grabe sila bumanat sa mga, si Maharlika nga tinatawag niyang Maharluka. Maharluka lang yun, pero matalino yun guys. Marami kang matututunan sa kanya. Galing sa puso talaga yung sinasabi niya. Siguro minsan nagjo-joke lang yun. Pag nagjo-joke yun, tawa ako ng tawa eh. Yung dami siya talagang mga ganun naman eh. Pag nagba-vlog yun, may minsan may mga nasasabi siya na sense of humor. Sa sobrang inis niya, dinadaan niya sa mga kalukuhan na mga sinasabi niya. Kaya natatawa ako. Gustong-gusto ko siyang panoorin. Lahat ng video niya, inaabangan ko. Si guys, si Bisdak Pilipinas, pag bumanat yun, yun eh, may komedyante na, alam mo yun, yung dating, naalala ko may kahawig siya dati sa radyo, dati sa bata pa ako, siyempre dati, hindi naman katulad ngayon na pwede na tayong manood sa YouTube, pwede na tayong manood sa Facebook. Dati kasi guys, radyo lang kami sa probinsya namin kasi naman kami, laking probinsya ako guys, bukid yung amin. So, dati radyo lang. So, may mga naririnig ako dati ng mga kabusis ni Bisdak Pilipinas. Nakakatuwa si Bisdak Pilipinas din. Yung nagpapatawa din minsan, yung tapos sabayan niya ng mga tunog niya tapos may siya, bago siya mag-intro, gustong-gusto ko yung yung tugtog niya na Bisdak Pilipinas. Ganun ba? Tapos, si guys, si Bin Barubal. Gustong-gusto ko si Bin Barubal noon. Kaya lang,
Nawala si Bin Barubal ngayon Dati, nung hindi pa niya alam talaga kung anong totoong nangyayari kay PBBM, nagalit siya kay Maharlika. Tinawag niyang Maharlika, ginagawa niya ng video. Pero ngayon parang nakikita na yata ni Bin Barubal. So, ayun na, parang medyo naiinis na rin siya. Pero guys, nawala si Bin Barubal. Hinahanap ko siya kasi yung last niya yata na tika lang yung last niya yata na video, yung nagra-rap siya tungkol kay BBM at saka kay BBM at saka kay Tamba ba yun? Tambaluslus daw. Siguro basta ayaw ko ng pangalanan, no? Bin Barubal. Wait lang Bin Barubal. May siya may nagustuhan ako na rap niya dati. Wala na siya ngayon Bakit kaya nawala si Bin Barubal? Ano kaya yung niya, no? Basta nagustuhan. Try nyo guys, ipanoorin si Bin Barubal. Matutuwa kayo sa mga video niya kasi gustong-gusto ko yung mga ganyang mga vlogger, yung ginaganon nila yung yung mga politiko na magnanakaw dyan sa atin. Lalo na si Maharlika kasi may stick yan si Madam Maharlika. May stick yan, gaganyan-ganyan niya doon, yung ahas daw. Yan, gustong-gusto ko yan si Madam Maharlika. Si naman, si Coach Oli, magkapatid pala. Ngayon ko lang guys nalaman na magkapatid pala si Coach Oli at saka si Sir Banat Bay. Magkapatid pala sila. Ngayon ko lang nalaman. Parang mababait silang magkakapatid. Tsaka dati si Coach Jarrett ba yun? Pinapanood ko siya. Then, hindi na parang, syempre, nag-iba na yung tono ng mga niya. So, X na rin sa akin siya ngayon. Si guys, sino pa ba? Munti ko na makalimutan. Si Nino Barsaga. Na-disappoint talaga ako sa kanya. Dati gustong-gusto ko rin yan kasi talagang ginagano niya talaga ang mga pulpul politiko. Talagang minumura niya, talagang tudo-tudo ng mura. Pero ngayon nagbago na siya. Siguro kampi na siya talaga dito ngayon sa administrasyon ni PBBM. Saka hindi ko nagustuhan si Nino Barsaga na ngayon kasi alam mo yun, yung vlog niya ngayon, lagi niyang tinitira si Maharlika. Siguro dahil Maharlika ako, hindi ko nagustuhan. Sorry talaga Sir Nino. Pero nandun lang, politika lang naman yun. Pero pag nagkita-kita naman siguro yung mga yan, parang wala lang. Parang mga politiko din, di ba? Mga politiko nag-aaway-aaway, nagsisiraan. Pero pag nagkikita sila sa isang lugar, ba guys, hindi pinagluloko tayo, mga okay, friends naman pala sila, di ba? Tayo lang yung nag-aaway-aaway. So, huwag tayo masyadong Pero kailangan magiging aware din tayo sa mga pinagagawa nila guys. Kasi, huwag na natin gayahin yung noon, yung dati na wala tayong pakialam sa politika. It's time na siguro na para magsalita na rin tayo kasi kawawa yung mga bagong henerasyon. Kumbaga ayaw na nating ipamana sa mga bagong henerasyon yung mga naranasan nating hirap sa bayan natin. Gusto natin yung mga bagong henerasyon natin ay pagmalaki naman nila yung bayan natin na walang korupsyon, walang krimen, walang droga, kasi guys nakakaawa yung mga bagong henerasyon kapag patuloy yung politiko sa pagnanakaw sa kaban ng bayan natin. So, siguro ngayon, kailangan na natin magsalita. Huwag nating sabihin na wala tayong pakialam sa politika, guys. Kasi bayan na yung pinag-uusapan dito. Diba? Huwag nating isipin na, ayoko niyan kasi ganyan din ako dati. Alam mo, pinapagalitan kaya ako ng mga kapatid ko. Inaaway ako ng dalawa kong kapatid kasi kinikwento ko sa kanila politika. Bakit daw ako nakikisali sa politika? Hindi ko talaga maiwasan. Pero, parang yung puso ko, parang kung anong yung nararamdaman ni Maharlika, parang ganun din yung nararamdaman ko. Sa tuwing nakakakita ako ng mga hindi magandang nangyayari sa Pilipinas, lalo ngayon guys, nagmahal ang bigas. Lalong nagmahal. Sabi ko nga, hala. So, bago pala, sinasabi ko sa mga friends ko na, bago pala matapos yung administrasyon ni PBBM,
Baka 100 na yung kilo ng bigas, guys. My God. Baka yung sweldo namin magkapatid. Kasi yung kapatid kong isa nasa Saudi. Hati kami dalawa. Nagpapadala kami ng sustento sa mama namin. So, every month, sinusuplayan namin tag 1 sakong bigas. Siguro, guys, pag tapos yung, ni PBBM, na, 100 na yung kilo ng bigas. So, magkano na yung bawas tapyas doon sa sweldo namin? Wala nang tira. Ang liit-liit ng sweldo namin. Lalo na yung kapatid ko sa Saudi, ang liit ng sweldo. Kawawa naman yun. Halos wala nang matira. Diba? Tapos, ang mga bilihin pala sa Pilipinas, ang mahal-mahal. Yung mama pa lang namin, guys, ha. Malaki na yung tapyas sa sweldo namin. Mama pa lang namin yun. Oh. Kahit na sabihin natin na abroad kami, yung sweldo namin, guys, kapag tumaas naman ang mga bilhin sa Pilipinas, ang laking tapyas din yun sa sweldo namin. Yung sweldo namin dito, hindi naman taon-taon tumataas. Umaasa na lang kami sa rate. Pag tumaas yung rate, ay, ang saya-saya. Pag bumaba yung rate, ay, gano'n. Guys, kawawa naman kami mga OFW, lalo na yung mga nasa Saudi. Nakakaawa sila, lalo na yung mga, mga mababa lang talaga yung sinasahod. So, pag tinapyasan pa yun, guys, ng 1 sakong bigas sa pamilya nila, magkano na lang ang tira? Oh. Bukas, may itatakil na naman ako sa inyo, yung pasabog ni Madam Maharlika na tungkol sa, kay Ma'am Shi. Bukas. Kasi may video siya doon eh. Hindi yun maipagtatanggi. Kasi may video na lumalabas. Ano lang natin? Pag-uusapan lang naman natin, guys. Pero alam nyo guys, natuwa talaga ako kasi sa video ko last night, nagkaroon ako ng 15 views. At least mayroon, di ba? Well, thank you so much. So kahit papaano may nanonood sa akin. So gaganahan na akong gumawa ng video. So balik tayo dun sa vlogger, nawala na ako sa vlogger ko. Sino pa ba yung susunod? Sino pa ba? Marami akong si Boss Dada, yun, maganda rin yung magbigay ng opinion niya. Si Princess Maui, yun. Si Madam. Gusto ko din yan. Basta, guys, wala namang tayong mga viewers sa kanila, nakikinig. Nasa atin naman yun eh, kung maniniwala tayo sa kanila, or mararamdaman naman natin guys kung sinseridad yung mga lumalabas sa bibig nila, yung mga komento nila sa politiko, kung tama ba, kung nakakasakit ba, or wala na sa ayos, or wala nang respeto. Mararamdaman naman natin yun eh. Nandun naman na yung So, payo ko lang naman to sa mga vlogger natin. Huwag naman kayo mag-away-away guys. Kasi dapat nga magtutulungan tayo. Magtutulungan kayo kasi mga malalaking channel na kayo, no? Kayo talaga yung mas naririnig ng pinakataas sa administrasyon ng mga politiko natin, na mga matataas na politiko. Huwag kayong mag-away-away. Kailan lang yun? Si Sir Banat Bay at saka si Sir Bagong Lipunan. Mayroon silang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko maintindihan. Yung about daw yata doon sa, wealth ni, yung kay may Imelda Marcos. Dati pa yata nilang pinag-uusapan to. Parang nagkasama, ewan ko. Ang ko lang guys, huwag kayong mag-away. Kasi dapat nagtutulungan kayo. Focus lang kayo sa mga politiko. Kasi para mag-aware sila sa pagiging ganid nila sa kapangyarihan at sa pagnanakaw. Anyway, yung dalawa na yun, magbabati din yun. Kasi, lang yun nila, ganun lang yun. Pero pag nagkita naman siguro sa personal, oy, kumusta ka naman? Ganun lang yun sila. Magbabati din naman yung mga yan. Parehas naman kasi mga alam nyo guys, mahirap pala magbangayan yung mga puro matatalino, no? Kasi hindi naman ako ganun kagaling sa politika. Kasi, hindi naman ako talagang mabusisi about sa mga Gusto ko lang makakita ako ng improvement ng Pilipinas natin, na
Hindi naman tayo napag-iwanan ng mga ibang bansa na malayo na yung mga narating nila, tapos samantalang tayo dito pa rin. Lalo na yung agriculture natin. Oh, dito sa Taiwan, ang ganda ng agriculture. Maano talaga sila dito, asinsado. Alam mo yung mga magsasaka nila dito, guys, mga mayayaman. Kung sino yung mga nakatira sa bundok, sila yung mga mayayaman. Doon sa atin, nakakaawa yung mga ano. Sa sunod na lang, itatakil natin yun, guys. Yung about sa mga ano natin, mga kababayan natin sa mga magsasaka sa mga probinsya. Nakakaawa sila. Kasi isa din akong magsasaka, magulang ko magsasaka, kamag-anak ko. Kasi laking bundok kami, guys. So, alam ko yung mga pagtatanim, alam ko yung mga ano, saka na natin pag-usapan yan. Next vlog na lang yan, no? So, dito muna tayo focus tayo sa mga, ano natin, sa mga vlogger natin na mga matatalino, magaling magkomento, magaling magsalansa ng mga, ano, bawat salita, bawat hiblang salita ng mga politiko, ng mga pasaway, nakakalkal nila, na ipapaliwanag nila sa taong bayan ng maayos. Tulad nung ano, nung PI, oh, di ba? PI. People Initiative. Ako, hindi ko nga naiintindihan yun eh. Kung hindi ako nanonood sa kanila, hindi ko naiintindihan yun, di ba? So, pasalamat tayo, guys, na nandyan yung mga vlogger na parang sila na ngayon yung matatawag natin na hero ng Pilipinas, 'di ba? Mga bayani, mga bagong bayani din sila kasi sila yung alam niyo nakataya kaya yung buhay nila diyan. Just in case na may mga tinatamaan silang politiko, pwede silang magurgur, guys. Pwede silang magurgur. Pero napakatapang nila, bilib talaga ako. Kaya dapat suportahan natin. I-subscribe nyo, guys, yung mga channel nila. Dapat, para lumawak yung, lalawak pa yung kaalaman natin sa mga nangyayari sa atin sa Pilipinas. Para matigil na yung mga nakaupo sa gobyerno na hindi nagtatrabaho ng maayos. Hindi sila nagsiservisyo ng maayos sa taong bayan. So, i-subscribe natin sila, panuorin natin lagi yung mga video nila, makinig tayo sa mga opinion nila, kung ano ang mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Kasi malaking tulong sa atin yun, guys. Namumulat ang mga mata natin. Ganun. Namumulat ang mga maliliit nating mga mata. Kung maliit ang mata mo, namumulat yan. Pati yung isip natin, lumalaki yan kapag sila yung naririnig mo. Pati yung mga tainga natin, oh, di ba? Ay, ganun pala yun. Oh, pag hindi ka pa sigurado, guys, manood. Kasi guys, ngayon yung mga news ngayon, hindi na sila nakapagpahayag ng totoong nangyayari sa Pilipinas. So, itong mga vlogger kasi wala namang maglilimit sa kanila kasi sarili naman nila yung channel nila. So, malaya silang sabihin kung anong gusto nila. Pero nakataya yung buhay nila dyan. Yan, sila ni Bisdak Pilipinas, sila ni Banat Bay, sila ni General Macanas, lalo ngayon si General Macanas ay pinagdadaanan. So, nasapul talaga siya, guys, sa kaso. Sana malampasan niya yun. Matanda na si General Macanas. Sige lang, sir, kaya mo yan. Lilipas din yan. Ano lang yan, pagsubok lang yan. Nasa tama ka naman, naipagtatanggol mo yung sarili mo. Nandun naman na yung malayang opinion, no? Malayang opinion na lang kasi pamamahayag mga ano yata yan about dun sa mga reporter, mga ano natin. Yun lang, guys. Yan lang yung mga mga vlogger na iniidolo ko, sila hinahangaan ko sa tapang, talino, lakas ng loob, pagmamahal sa bayan, at saka ano pa, gusto nilang mabago yung Pilipinas natin, di ba? Mga bagong bayani sila. Kaya suportahan natin sila, guys. Suportahan natin sila. Maraming salamat sa mga vlogger dyan na totoong nagmamahal sa bayan, ipinaglalaban ang katotohanan,
'di ba? Mabuhay kayong lahat. Sana'y lagi kayong safe sa mga kung saan man kayong studio nyo ngayon nakaupo. Oh, 'di ba? Yun lang. Shout out sa inyong lahat dyan. Salamat. At saka, sa sunod naman guys, mayroon na naman tayong pag-uusapan. Next vlog na naman. Salamat sa mga nanonood kahit na pangalawang video ko pa lang to, or yung unang video ko may 15 views na ako. Maraming salamat. God bless you all. Salamat. Next video tomorrow. Thank you. Bye-bye.